Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang Seeking Heights Arc Finale, ang extraordinary journey ni Takamura. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang 10 months in the making arc, kung saan natin makikilala ang next na kalaban ni Ippo na kababayan natin na si Antonio Guevara. Sa Kamugawa Gym, pinanood ni Ippo ang video ng makakalaban niyang boksingero para sa kanyang comeback fight. At ito nga ay ang laban ng new Filipino featherweight champion ni si Antonio Guevara versus Malcolm Guedo. Sa first round pa lang, pinabagsak na agad ni Antonio itong si Guedo. Kung matatandaan nga natin mga par, hirap na hirap ang ating bida nung makalaban niya itong si Magician. Pero binesikan lang ni Antonio ito at sa uli, siya ay nanalo via decision. Kaya naman talagang malupit din ito si Antonio. Nabanggit nga ni Yagi na kahit pa expert si Guedo sa paggamit ng kaliwang suntok, hindi niya ito nagamit sa southpaw style ni Guevara. Naniniwala si Kamugawa na hindi nga lang basta bad matchup ang nangyari, kundi talagang magaling na boksingero si Antonio. At yun ang makakalaban ng ating bida. Matapos yun, habang nagro-roadwork kasama si Itagaki, nabanggit ni Ippo dito na laban sa isang southpaw ang kanyang comeback match. Siya nga daw ay wala pang experience laban sa isang southpaw sa official match, pero nagkaroon na ito ng sparring against southpaw at yun ay laban kay Akira Shigeto kung saan siya ay natalo. Nabanggit ni Itagaki na naranasan niya na nga magkaroon ng kalaban na southpaw noong amateur pa, kaya naman mabilis na sinabi ni Ippo na turuan siya nito kung paano kumalaban ng mga kaliwete. Reply ni Itagaki na ang difference nga ng southpaw sa orthodox stance, ang southpaw ay ang kanang kamao at paa ay nasa harap nito. Kaya naman pag nagbato ka ng suntok dito, mas malayo ang kalaban at ang kamao at paa nito ay nakaharang. Dagdag pa niya na mahirap pakita ang mga left punches ng mga southpaw dahil doon sa tingin ni Ippo na ang mga kaliwete ay mahirap talunin at invincible. Kaya nag-alala si Ippo dahil hindi niya alam ang strategy laban dito. Pero sabi naman ni Itagaki na kung tama nga ang hinala ni Ippo, dapat lahat ng champion ay kaliwete. At sinabi nito na sagot sa problema ng ating bida ay gamitin ang kanyang maladinamitang kanang suntok. Since ang mga orthodox boxer nga ay kaparehas lang ng benefits ng southpaw, kaya parehas kailangan nilagan ng southpaw at orthodox boxer sa mga best punch ng isa't isa. Dagdag pa niya na dapat si Ippo ay gumalaw pa kaliwa at ang kanyang pivot foot ay nasa labas upang makagawa ng perfect position para sa isang right straight kung saan walang magagawa ang mga southpaw. Pero since ginagawa nga din daw yun ang mga southpaw sa opposite way, may tendency na magkabuol ang mga paa ng dalawang boksingero habang naglalaban. Kaya naman ang magiging labanan talaga dito ay kung sino ang makakuha ng best position. Pinagbato ni Itagaki ng jab si Ippo at sunod na sinabi nito na kahit sino pa nga ang makalaban ni Ippo, normal na mas malayo ang kanyang kalaban. Kaya naman na-realize ng ating bida na ang kanyang braso ay maikli. Pero kahit nga ganon, sabi ni Itagaki na madali pa rin nakakalapit si Ippo sa kalaban para mapunan ang kanyang reach disadvantage. At yun nga daw ay hindi naiiba laban sa mga kaliwete. Naniniwala si Itagaki na si Ippo ay magkakaroon ng unique fighting style laban sa mga southpaw dahil bibihira lang ang kagayang boksingero ni Ippo at siya ay espesyal. Kinagabihan ng araw na yon, pinasa ni Ippo ang beginner's guide sa boxing. Nabasa nito ang tungkol sa reverse 1-2 at kung paano umikot pa kaliwa ang mga kaliwete. Kaya naisip niya na mas madaling kumonekta ang kanyang liver blow. Habang patuloy na iniisip ng ating bida ang tungkol sa mga lefts at rights ng southpaw, naguluhan nito kung ano ba talaga ang kanyang gagawin sa laban. Kinabukasan sa gym, si Kamugawa ay nagdala ng 3 southpaw na malapit sa weight class ni Ippo para magkaroon ng experience laban dito. Tinanggal na ng ating bida ang kanyang mga weights at nagsimulang makipag-sparring sa kanila. Matapos ang mga sparring habang nasa rooftop sila Aoki, pinanood ng mga to habang umuwi ang mga nakasparring ni Ippo na nakahawak sa kanilang mga katawan. Pinag-usapan nga nila ang southpaw strategy ni Ippo laban sa mga to. Sabi naman ni Kimura na ang dash na ginagamit ng ating bida papalapit sa mga long range southpaw ang dahilan kung bakit espesyal na boksingero si Ippo. Dagdag pa nito na mukhang nakarecover na siya sa kanyang mga natamong injury. Kaya naman ito daw ang perfect timing para sa kanyang comeback match. Naniniwala naman si Aoki na hindi na nila kailangan mag-alala kay Ippo. At sunod nating nakita si Takamura na hirap sa kanyang weight control. Nag-training si Ippo ng kanyang weaving habang sumusuntok sa mitts ni Kamugawa papalapit.
para makabisado ni Ippo ang mga timing ng suntok laban sa Southpaw boxers nang biglang gamitin ni Ippo ang timing ng Dempsey roll sa kanyang suntok. Nagsorry ito. Pinagalitan nito ni Kamugawa dahil iniisip nito na baka hindi niya masalo ang suntok na yon at pinaalala kung paano ang kanyang gagawin laban sa mga kaliwete. Sa tingin nga ni Aoki na ang harsh nitong si Kamugawa kay Ippo, pero hindi naman nagpapa-apekto dito si Ippo at sinabi nito na gusto niya pang pagsabihan siya ni Kamugawa since hindi siya nagkaroon ng tsansa na maranasan yun noong isang buwan siyang tumigil ng pagbaboxing. At ngayon nga daw, nararamdaman niya na totoong nakabalik na talaga siya sa boxing. Matapos yon, si Takamura ay nagkaroon ng public sparring sa gym at tinalo nito ng walang kahirap-hirap ang kanyang mga partners hanggang sa mawalan ng gana. Nabanggit nga nila Aoki kay Fuji na sa simula nga ay nag-aalala sila. Subalit kaya naman pala mag-keep up ni Takamura kahit walang practice gamit ang natural talent niya. Since pinapagalitan nga ni Kamugawa si Takamura sa office, si Shinoda muna ang kasama ni Ippo upang mag-meet practice. Ngunit napatigil ang kanilang pagtitraining nang hindi masalo ni Shinoda ang matinding body blow ni Ippo. Sabi nga ni Shinoda na kahit pa mga expert sa meets ay mahirapan masalo ang kakaibang angle na body blow ni Ippo. In-explain nito na lagi nga daw parang may anxiety ang mga trainer na umahawak ng meets para sa boksingero. Kapag mas malakas ang mga punches at kakaiba ang mga angles, mas lalo itong nakakatakot dahil pwede kang magkaroon ng iba't ibang injury habang sinasalo ang mga suntok na yon. Nabilib ito kay Kamugawa dahil mula simula, ito ang sumasalo ng mga suntok ni Ippo at sinabing huwag seryosohin ang mga sinasabi ni Tanda kapag minamalit nito ang kanyang mga suntok. Dahil sa sakit na nararamdaman nito sa kanyang tagiliran, nabanggit ni Shinoda na kahit pa veteranong trainer ay kakailanganin ng mahabang preparasyon para saluhin ng suntok ni Ippo. Sinuggest nito kay Ippo na isipin kung gaano kahirap ang ginagawa ni Kamugawa para manatiling confident saluhin ang mga suntok niya at pangaralan nito. At sa uli, sinabi nito na kung grateful nga siya sa mga pangaral ni Kamugawa, siguraduhin nito na ipapakita niya ang kanyang pasasalamat kay Tanda. Sa Royal Hotel, matapos ang mga weigh-in ng mga boksingero, nagkaroon ng press conference. Si Takamura kung saan idedepend nito ang kanyang WBA at WBC middleweight belt ay nag-face off sa kanyang challenger na si Kit Laikaon. Dito na nga unang nakita si Ippo at Antonio at sila ay magshe-shake hands. Nang aksidenteng iabot ni Antonio ang kanyang kaliwang kamay, napansin niyang kanang kamay ang gamit ni Ippo. Kaya naman dinabot nito ang kanyang kanan para mag-shake hands. Nang gawin niya iyon, naalala nito ang kanyang nakaraan sa Smoky Mountain. Pagkatapos, kalmadong nagkamayan ng ating bida at si Kabayan. After ng press conference, lumaklak si Takamura ng 3 litrong tubig. Kaya sinabihan nito ni Kamugawa na siguraduhin nitong hindi susuka kapag tinamaan sa katawan. Sagot naman nito na dapat mag-alala si Tanda na baka maging kampante siya dahil mukhang pipitsugi na kalaban si Kit Laikaon. Kinamusta naman ni Kamugawa si Ippo. Nabanggit ng ating bida na napansin nitong kusang inabot ni Antonio ang kanyang kaliwang kamay. Kaya na-realize niyang natural na southpaw ang kanyang makakalaban. Dagdag pa nito na para sa isang batang 19 years old, ang mukha ni Guevara ay parang may malaking responsibilidad na sa buhay. Sabi ni Kamugawa na magkaiba nga ang kanilang katayuan at ang pinangahawakan niya sa kanyang kamao ay iba kumpara sa kanila. Inutusan ni Kamugawa ang kanyang mga boksingero na siguraduhin mag-focus sa kanilang mga laban. Sa bahay nila Mashiba, sinabi ni Ryo kay Kumi na bukas na nga comeback match ni Ippo. Kaya naisip nito na yun ang dahilan kung bakit pangit ang pagkaluto nito sa pagkain. Nang tanongin ni Mashiba kung susuportahan ba nito si Ippo, reply ni Kumi na dahil nga may late shift siya sa trabaho, hindi niya iyon magagawa. Sabi naman ni Mashiba na pupunta nga daw siya, pero gusto nitong matalo ang ating bida. Ayaw ngang matalo ni Kumi si Ippo, pero bigla nitong naalala ang promise ng ating bida na magre-retiro kung sakaling matalo. Kaya naman ang tanongin siya ni Mashiba kung gusto ba nitong matalo o manalo si Ippo, hindi siya makapagbigay ng eksaktong sagot. Sa bahay nila Ippo, naisip nito na parehas lang ang kanilang pinaglalaban ni Antonio dahil nga meron siyang prinamis at sinabi sa sarili na bawal siyang matalo sa laban. Dumating na ang araw ng mga laban. Habang pasimula na ang match nila Ippo at Antonio sa Ryogoku Kokugikan, si Fuji at Mari ay papunta sa kanilang upuan sa press seats. Nang biglang tumakbo si Fuji at sinabi nitong meron siyang nakitang interesting. At dito na nga natin nakita sila Miyata, Mashiba at Sendo na nakaupo sa backseat.
Nagulat nga si Fuji at napatanong kung paano nangyari na silang tatlo ay magtabi-tabi. Pumunta nga lang daw si Mashiba at Sendo at nagulat na lang sila. Sabi naman ni Miyata na dahil nga sold out ang ticket, tumawag sila sa Kamugawa Gym para makapanood. Kaya naman na-realize ni Fuji na kagagawan ni Yagi ang lahat at minsan nga ay may pagkamanhid talaga ito. Nag-decide nga din ito na doon maupo katabi sila Miyata. At tinanong siya ni Sendo kung totoo ba ang mga balita tungkol sa bagong version ng Dempsey Roll ni Ippo. Sinagot naman ni Miyata na totoo ang balita dahil may mahabang oras nga si Ippo para mag-training at nasisiguro na ang technique na yun ay na-master niya na. Dahil si Fuji nga ang tinanong ni Sendo tungkol sa balita, nagtalo ang mga ito nang sumagot bigla si Miyata. Napatigil lang ang mga gunggong nang sabihin ni Fuji na mga undercard fight ay tapos na. At magsisimula na ang semifinals na laban nila Ippo at Antonio. Sa waiting room ng Kamugawa Boxing Gym, si Ippo ay nagmi-meet practice kasama si Kamugawa at nagpo-focus ito na gamitin ang kanyang mga kanang suntok since southpaw nga ang makakalaban niya. Pinapatigil na nga ni Takamura si Tanda dahil baka mapagod si Ippo bago pa magsimula ang laban. Na magalit si Kamugawa at pinatahimik ito, sinagot agad dito ni Takamura na, "Ano ba nangyayari sa'yo? Kinakabahan ka ba na hindi mo na-prepare na maayos si Ippo sa laban? O nagigilty ka dahil kaliwete lang ang nahanap mo para sa kanyang comeback fight?" Nabanggit naman ni Yagi na kahit nga mahirap makalaban ng mga Sato para sa comeback fight, si Antonio lang ang natatanging hindi umurong laban kay Ippo. Nang pinaghanda na ang ating bida para pumasok sa loob ng stadium, nangako ito kay Kamugawa na ipapakita niya sa lahat ang bagong version ng Dempsey na kanilang pinaghirapan. Habang palis na si Ippo kasama ang kanyang mga coach, sinabi ni Takamura dito na, "Ippo, huwag mong paasahin." Sumagot naman ang ating bida na gagawin niya ang best niya. Bago magsimula ang laban, si Antonio ay pumunta na sa ring habang pakaway-kaway pa sa audience. Kaya napansin ng mga tao kung gaano ka-confident sa paparating na laban at kung gaano kabata ang itsura ni Kabayan. At napaisip na baka nga nagpapadalos-dalos ito dahil hindi niya pa alam kung gaano kalakas si Ippo. Tinanong ni Sendo si Fuji kung malakas nga ba talaga tong si Antonio. Naniniwala naman si Fuji na kung nabalik na nga ni Ippo ang lakas niya, siguradong kayang-kaya talunin ni Ippo ang mga national champion kahit pakaliwete ito. At ang malaking question sa mga tao ay kung paano mananalo ang ating bida. Dahil napipredict nito na ang laban na yon ay magpapainit uli sa expectation ng tao at sunod na may excite na sumubok uli si Ippo sa world stage fight. Nang mapansin ng isa sa mga coach ni Antonio kung gaano kasikat si Ippo sa Japan, sinabi ni Kabayan na okay nga lang daw yun dahil hindi niya naman sila naiintindihan at siya ay nakapokus para makapag-ipon ng pera para sa kanyang pamilya na nakatira sa Smoky Mountain. Sinabi nito na siya ay lalaban kahit saan at kahit kanino dahil yun ang kanyang trabaho at higit sa lahat, ang mga laban na yun ay kailangan niyang maipanalo. Sa tingin nga ni Mashiba, napipitsugin na boksingero lang itong si Antonio. Si Sendo naman ay naawa sa kanya at sinabi ni Miyata na siya nga ang unang biktima ng bagong version ng Dempsey. Naglakad na nga si Ippo papuntang ring habang nagsha-shadow boxing. At hanggang sa pagpasok nito sa ring, tuloy-tuloy ang pagsigaw ng mga audience ng "Makunochi! Makunochi! Makunochi!" Sabi ng coach ni Antonio na mag-focus ito at magpansinin ang mga cheer ng audience. Kalmado namang sumang-ayon doon si Kabayan at sa isip nito, kukuhanin niya ang ranking ni Ippo na pang-8 sa buong mundo. Habang ang ating bida naman ay focus na gamitin ang kanyang new Dempsey Roll. Nang magsimula ang laban, si Ippo at Antonio ay kalmadong nag-touch gloves bago dumistansya muli sa isa't isa. Ginamit na ni Kabayan ang kanyang southpaw stance habang ang ating bida naman ay pumasok na sa peekaboo style. Sa tingin ni Fuji na matapos ang 10 buwan na walang laban ni Ippo, mapapainit muna ito at usually nga daw 2 round ang kailangan para may balik ang dating ritip sa loob ng ring. Napansin nga ni Ippo kung gaano kalayo si Antonio sa kanya dahil sa stance nito, kaya naman napaisip ang ating bida kung ano ang kanyang gagawin. Naalala nito ang sinabi ni Tanda, "Dahil nga mahirap makalapit sa mga kaliwete, kailangan mong sulitin ang lahat ng opportunity. At sana hindi lagi mangyayari yun. Simulan mong mag-pick sa ibaba gamit ang kanang kamay at mabilis na umatake sa taas." Nang gagawin na ito ni Ippo, mabilis na pinatigil ito ni Kabayan at kumonekta ng solidong right chop na nagpatalsik sa ating bida.
Pinaulan na ni Antonio si Ipon ng sunod-sunod na right jab. Kaya napatanong ang idol natin kung paano kumukonekta ang suntok nito ng ganun kalayo at hindi niya malaman kung ano talaga ang eksaktong distansya ni Antonio sa kanya. Nang magpakawala ng kalawang suntok si Ipon dahil nakasanayan niya ito, ang bilis na ginamit ni Kabayan ng kanyang suawing footwork para umilag. Sabi nila Sendo at Mashiba na baka matagalan nga ang ating bida na masanay sa mga kaliwete. Walang magawa ang idol natin kung hindi depensa ng sunod-sunod na suntok ni Kabayan. Sa tingin naman ni Miyata na magaling talagang southpaw si Antonio kaya mahihirapan si Ipo. Sinabi din nito na kung ipipilit nga ng ating bida na makalapit kahit pa pinapaulan nito ng mga jabs, isang maladinamitang suntok ang naghihintay dahil kahit kakaliwete ito, ang kanyang strategy ay parehas kay Alfredo kung paano nito kinounter si Ipo. Sa tingin naman ni Sendo na dapat sumugod pa rin ito at huwag isipin ang mga bagay-bagay at yun naman nga daw ang laging ginagawa ni Ipo sa mga laban niya. Dahil ayaw ni Ipo na mag-observe lang at mag-hold back, ginamit na nito ang kanyang mas matinding mga binti kaysa dati at sunod na mabilis ang sumugod papalapit kay Antonio. Sinubukan ni Kabayan na kumonekta ng suntok habang papasugod ito, subalit mas mabilis si Ipo kaysa sa kanyang ine-expect. Pagkalapit ni Ipo kay Antonio, mabilis itong kumonekta ng solid na suntok sa sikmura. Sa lakas nga ng suntok na yun, sinubukan mag-step back ni Kabayan para makalayo. Ngunit mabilis na nakalapit ulit si Ipo at sunod na kumonekta ng solidong right overhand na nagpatalsik dito sa lubid at sunod na bumagsak sa lona at doon na muna magtatapos ang ating video. Grabe mga par, ang solid ng comeback ni Ipo no, ang angas lang iya. Iba din talagang confidence at tapang kapag para sa pamilya yung ginagawa eh. Langiya, biruin nyo mga par, 19 years old pa lang pero parang hubog na ng panahon. Sa tingin nyo mga par, makakatayo pa kaya si Kabayan? O paano? Abang-abang na lang mga par para sa next video. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe at pitutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated. Ako nga pala uli si Yawa Senpai. Hanggang sa muli mga par!